bumubuo ng mahigit 7,000 isla ay patuloy na humaharap sa mga hamon ng digital na koneksyon. Maraming lugar sa bansa ang nananatiling hindi abot ng tradisyonal na internet infrastructure tulad ng fiber optic cables at cellular networks. Dito pumapasok ang teknolohiya ng Starlink, isang proyekto ng SpaceX na pinamumunuan ni Elon Musk. Ang Starlink ay nag-aalok ng internet connectivity gamit ang network ng Low Earth Orbit (LEO) satellites na may kakayahang magbigay ng high-speed internet kahit sa mga liblib na lugar. Ang teknolohiyang ito ay hindi lamang isang modernong solusyon, kundi isang potensyal na tulay para sa mas maunlad na hinaharap ng Pilipinas. Isa sa pinakamahalagang benepisyo ng Starlink ay ang pagpapalawak ng internet connectivity sa mga rural at underserved na lugar. Sa kasalukuyan, milyon-milyong Pilipino ang nananatiling walang access sa maaasahang internet, partikular na sa mga komunidad sa mga bundok, isla, at malalayong probinsya. Ang internet connection ay hindi lamang para sa personal na komunikasyon, kundi isang mahalagang tool para sa edukasyon, negosyo, at mga serbisyo ng gobyerno. Sa tulong ng Starlink, mabibigyan ng pagkakataon ng mga lugar na ito na makasabay sa mabilis na takbo ng modernisasyon. Ang maaasahang internet ay magpapalawak ng kaalaman, magpapalakas ng ekonomiya, at magbibigay ng oportunidad sa mga lugar na dati na paghihiwanan. Sa aspeto ng digital transformation ng bansa, ang teknolohiya ng Starlink ay magiging malaking tulong upang maabot ng Pilipinas ang potensyal nito sa larangan ng teknolohiya. Ang pagkakaroon ng mabilis at tuloy-tuloy na koneksyon ay magpapabilis ng digitalization sa sektor ng edukasyon, negosyo, at serbisyo publiko. Ang mga mag-aaral ay magkakaroon ng access sa mas maraming online learning platforms, habang ang mga guro ay mas magkakaroon ng kakayahang magturo gamit ang makabagong digital tools. Sa negosyo, ang mga micro, small at medium enterprises, MSMEs, ay makakakuha ng mas malawak na market reach sa pamamagitan ng e-commerce platforms. Bukod dito, ang gobyerno ay makapagbibigay ng mas mahusay at mabilis na serbisyo sa publiko sa tulong ng digitalized na mga sistema. Hindi lamang limitado sa internet connectivity ang benepisyo ng Starlink. Ang teknolohiyang ito ay magbubukas din ng pintuan para sa mga bagong industriya sa bansa. Ang space technology ay isang larangan na maaaring magbigay ng maraming oportunidad para sa Pilipinas, mula sa research and development hanggang sa mga partnerships sa global tech companies. Ang pagkakaroon ng direktang koneksyon kay Elon Musk sa pamamagitan ng Starlink at SpaceX ay magbibigay daan sa Pilipinas upang maging bahagi ng mga makabagong proyekto at teknolohiya sa hinaharap. Ang ganitong klaseng pag-unlad ay magbibigay inspirasyon at oportunidad para sa mga lokal na negosyo na umunlad kasabay ng mga pandaigdigang inobasyon. Isa pang mahalagang aspeto ng teknolohiya ng Starlink ay ang suporta nito sa disaster response at management. Bilang isang bansang madalas tamaan ng kalamidad tulad ng bagyo, lindol at pagbaha, ang Pilipinas ay nangangailangan ng mabilis at maaasahang komunikasyon sa panahon ng sakuna. Ang Starlink ay may kakayahang magbigay ng internet access sa mga lugar na nawala ng koneksyon dahil sa mga natural na kalamidad. Sa ganitong paraan, ang mga relief operations sa rescue missions at iba pang emergency response ay mas magiging organisado at epektibo. Ang teknolohiyang ito ay maaaring maging mahalagang bahagi ng disaster preparedness plan ng bansa. Higit sa lahat, ang pagpasok ng Starlink sa Pilipinas ay magdudulot ng mga oportunidad para sa trabaho sa sektor ng teknolohiya. Sa pag-deploy ng mga satellite system at iba pang kinakailangang infrastructure, kinakailangan ng mga eksperto sa engineering, programming, at iba pang technical na larangan. Ang mga Pilipino ay magkakaroon ng pagkakataon na mahasa ang kanilang kasanayan sa mga makabagong teknolohiya at makilahok sa isang global na workforce na nakatuon sa teknolohikal na inobasyon. Ang pagdating ng Starlink sa Pilipinas ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng mas mabilis na internet connection. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng bagong pag-asa sa mga lugar na dati hindi naaabot ng teknolohiya, sa pagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa
kaunlaran at sa pagbibigay ng inspirasyon upang ang bansa ay patuloy na magsikap para sa isang makabago at progresibong kinabukasan. Sa teknolohiyang hatid ng SpaceX at Starlink, maaaring masabing ang Pilipinas ay handa ng maging bahagi ng digital age. Ang ugnayan ni Elon Musk, ang tagapagtatag ng SpaceX at Tesla, kay dating Pangulong Donald Trump ay maaaring magbukas ng mga makabuluhang oportunidad para sa Pilipinas, lalo na sa larangan ng teknolohiya, kalakalan, at seguridad. Ang kombinasyon ng impluensya ni Musk sa industriya ng teknolohiya at ang malakas na koneksyon niya kay Trump ay may potensyal na magpabor sa Pilipinas sa iba't ibang paraan. Sa pamamagitan ng mga posibleng inisyatibo, ang relasyon ng dalawang kilalang personalidad na ito ay maaaring magkaroon ng positibong epekto sa ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos. Isa sa mga pangunahing epekto ng ugnayang ito ay ang posibilidad ng pagbubukas ng mas maraming foreign investment sa Pilipinas. Sa kasalukuyang digital age, ang bansa ay nangangailangan ng makabuluhang puhunan upang palakasin ang sektor ng teknolohiya. Ang malakas na ugnayan ni Musk kay Trump ay maaaring magdala ng tiwala mula sa mga Amerikanong mamumuhunan na maglagak ng kapital sa Pilipinas. Ang mga proyektong pang-teknolohiya tulad ng Starlink, renewable energy solutions mula sa Tesla, at iba pang space-based systems mula sa SpaceX ay maaaring magpasimula ng malalaking proyekto sa bansa. Ang ganitong mga inisyatibo ay makakatulong sa pagpapabilis ng modernisasyon sa iba't ibang sektor, kabilang ang transportasyon, edukasyon, at komunikasyon. Ang relasyon ni Musk at Trump ay maaari ring magdulot ng positibong impluensya sa bilateral relations ng Pilipinas at Estados Unidos. Sa panahon ng administrasyon ni Trump, ipinakita ng Estados Unidos ang interes nito na palakasin ang ugnayan sa mga kaalyado nito sa Asia Pacific, kabilang na ang Pilipinas. Ang impluensya ni Musk sa larangan ng teknolohiya at ang kakayahan niyang maglunsad ng malalaking proyekto ay maaaring magbigay ng mas mataas na pabor sa Pilipinas. Ang kooperasyon ng dalawang bansa ay magbibigay daan sa paglulunsad ng mga makabagong inisyatibo na magpapalago sa ekonomiya ng Pilipinas at magpapalakas ng posisyon nito sa rehiyon. Sa suporta ng Estados Unidos, sa tulong ni Musk, may posibilidad na maging sentro ng innovation hub sa Southeast Asia, ang Pilipinas. Ang mga makabagong teknolohiya na dala ng SpaceX at Tesla ay maaaring gawing gateway ang Pilipinas para sa pagpapakilala ng mga cutting-edge innovation sa rehiyon. Ang papel ng Pilipinas bilang isang key player sa pagpapalaganap ng teknolohiya ay magdudulot ng mas mataas na reputasyon para sa bansa sa pandaigdigang antas. Ang ganitong uri ng suporta ay hindi lamang makakatulong sa pagpapabuti ng mga infrastruktura at serbisyo sa bansa, kundi magbibigay din ng inspirasyon sa mga lokal na negosyante at inventor upang lumikha ng sarili nilang mga solusyon sa teknolohiya. Bukod pa rito, ang relasyon ni Musk at Trump ay maaaring magresulta sa posibleng special trade agreement sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas. Ang mga kasunduan nito ay maaaring magbigay ng mas paborableng kalakalan para sa mga produktong teknolohikal at serbisyong Pilipino sa pandaigdigang merkado. Ang mga tariff-free trade agreements or special concessions para sa mga produktong Pilipino ay makakatulong sa pagpapalago ng ekonomiya ng bansa. Kasabay nito, ang Pilipinas ay magkakaroon din ng access sa mga advanced technologies mula sa Estados Unidos na maaaring gamitin sa pagpapabuti ng iba't ibang sektor tulad ng agrikultura, manufacturing, at transportasyon. Sa larangan ng seguridad, ang teknolohiya ni Elon Musk ay maaaring magbigay ng malaking kontribusyon sa pagpapalakas ng depensa ng Pilipinas. Ang mga space-based defense systems mula sa SpaceX tulad ng mga advanced satellite systems ay maaaring makatulong sa pagbabantay ng teritoryo ng bansa, lalo na sa mga lugar tulad ng West Philippine Sea. Ang pagkakaroon ng ganitong mga teknolohiya ay magbibigay sa Pilipinas ng mas malawak na kapasidad para sa surveillance at intelligence gathering na mahalaga para sa national security. Bukod dito, ang kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos sa larangan ng depensa ay maaaring palakasin pa sa tulong ng mga teknolohiyang dala ni Musk. Ang
Ang ugnayan ni Elon Musk kay Donald Trump, pati na rin ang potensyal na paglaganap ng mga proyekto ni Musk sa Pilipinas ay naglalagay ng China sa isang hindi kanais-nais na posisyon. Sa patuloy na paglago ng teknolohiyang dala ng SpaceX, Starlink at iba pang kumpanya ni Musk, nababago ang dynamics ng kapangyarihan sa rehiyon ng Southeast Asia. Narito ang mga pangunahing dahilan kung bakit ang China ay nasa disadvantage sa ganitong senaryo. Isa sa mga pangunahing salik ay ang pagpapalakas ng impluensya ng Estados Unidos sa rehiyon, partikular na sa pamamagitan ng teknolohiya at diplomatikong relasyon. Ang koneksyon ni Musk kay Trump at ang posibleng pakikipagtulungan ng US sa Pilipinas sa mga proyektong teknolohikal ay magbubunga ng higit na pagkiling ng Pilipinas sa Estados Unidos. Sa halip na patuloy na umasa sa China para sa mga malalaking proyekto at pondo, maaaring mas pumabor ang Pilipinas sa mga inisyatibo ng US na nagbibigay ng alternatibo sa mga proyektong hatid ng Beijing. Ang impluensyong ito ay naglalagay sa China sa mas mahina at limitadong posisyon sa rehiyon. Malaki rin ang epekto ng direktang kompetisyon sa teknolohiya. Ang Starlink at SpaceX na mga pangunahing inobasyon mula kay Elon Musk ay tahasang tumatapat sa mga teknolohikal na kumpanya ng China tulad ng Huawei at OneSpace. Ang Starlink, sa partikular, ay nag-aalok ng mas mabilis at maaasahang satellite-based internet service na maaaring humigop ng market share na dating hawak ng mga Chinese tech providers. Ang pagpapasok ng ganitong makabagong teknolohiya sa Pilipinas ay maaaring magdulot ng pagbagsak ng demand para sa mga Chinese solutions na madalas iniuugnay sa mas mababang kalidad at isyong pangseguridad. Bukod sa kompetisyon, ang paglaganap ng teknolohiya ni Musk ay nagdudulot din ng pagbawas sa dependency ng Pilipinas sa Chinese infrastructure projects. Sa mga nakaraang taon, namuhuna ng China sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga proyekto tulad ng transportasyon, enerhiya at komunikasyon na bahagi ng Belt and Road Initiative, BRI. Subalit sa alternatibong teknolohiya mula sa US tulad ng renewable energy solutions ng Tesla at satellite-based systems ng SpaceX, posibleng palitan ng mga proyektong suportado ng China. Ang ganitong pagbabago ay maaaring humantong sa pag-iwas ng Pilipinas sa mga utang na kaakibat ng BRI na madalas napupuna bilang isang uri ng debt trap diplomacy. Ang paghina ng Belt and Road Initiative sa rehiyon ay isang direktang epekto ng potensyal na tulong mula kay Musk. Ang BRI ay pamunahing instrumento ng China upang mapalawak ang impluensya nito sa mga bansang gaya ng Pilipinas. Subalit, kung ang mga makabagong teknolohiya mula sa SpaceX at Tesla ay may sakatuparan sa Pilipinas, maaaring hindi na maging kasing kahakit-akit ang mga proyektong alof ng China. Sa ganitong paraan, ang strategic plans ng China sa rehiyon ay maaaring maapektuhan ng malaki, lalo na kung ang ibang bansa sa Southeast Asia ay magsisimulang sumunod sa halimbawa ng Pilipinas. Panghuli, ang tulong ni Musk sa pamamagitan ng kanyang mga teknolohiya at koneksyon ay nagdudulot ng pagtaas ng kumpiyansa ng Pilipinas sa US-led alliances na binabawasan ang impluensya ng China sa politika at ekonomiya ng bansa. Ang Pilipinas, bilang isa sa pinakamalapit na kaalyado ng US sa Asia, ay maaaring higit pang magtiwala sa seguridad at teknolohiyang hatid ng mga proyektong suportado ng Amerika.